Mga celebrities na milyones na ang Labubu collection at bakit nauuso ang laruan na ito? Sa mga artista at kilalang socialites, madalas na pinagtitinginan noon ang kanilang mga daladalang luxury bags. Pero iba na ang panahon ngayon. Dahil imbes na simple lang ang magiging design nito, ngayon ay maaari na itong sabitan ng kung ano-anong mga cute keychains na talaga namang agaw sa pansin ng mga makakasalubong nila. At isa nga sa trending ngayong 2024 ay ang mga Labubu dolls na kahit saan nga tumingin ngayon ay makikita ito bilang bag charms o di naman kaya ay bilang collectible stuffed toys sa bahay. Pero paano nga ba nagsimula ang kwento ng pagkakaroon ng Labubu at bakit ito biglang nag-boom ng todo? Hindi lang sa Pilipinas kundi sa iba't ibang bansa. Nagsimula ang lahat para sa Labubu noon pang 2015 nang gawin ng illustrator na si Kasing Long ang serya ng kwentong The Monsters na kinalakihan niya matapos nilang mag-migrate ng kanyang pamilya sa the Netherlands. Ito ay naimpluwensyahan ng Nordic mythology at kabilang sa monster tribe sina Zimomo, leader ng Labubu at siya lang ang mayroong buntot, Taikoko, Spooky, Pato at Labubu. Si Labubu ay isang elf character at ayon sa original books, babae ang kanyang gender. Sinasabing si Labubu ay mabait na laging handang tumulong, ngunit hindi sinasadyang nauuwi ito sa paggawa ng masamang bagay. Siya ay mayroong features ng high pointed ears, 9 serrated teeth at walang buntot. Noong 2019 pumasok si Kasing Long sa isang exclusive license agreement sa toy company na Pop Mart. Sikat ang Pop Mart sa kanilang collectible toys na kadalasan ay nasa blind box na format. Ibig sabihin, hindi mo malalaman kung sino at anong klase ang laman ng mabibili mong box hanggang sa bilhin at mabuksan mo ito. Unang inilabas noong October 2023, ang mga Labubu charms ay nasa standing position with adjustable heads, arms, and feet. Ang version 2 naman na nilaunch noong July 2024 ay nasa seated position. Ang cute Labubu doll na ito ay sumikat at mas naging tanyag matapos makita ang K-pop idol na si Lisa mula sa grupong Blackpink na daladala ito. Nakilala si Lisa sa kanyang kakayahang mag-set ng fashion trends at muli niya itong ginawa sa paggamit ng Labubu bilang isang bag charm. Mabilis itong napansin ng mga fans at naging isang instant hit ito sa marami. Kaya naman mula noon ang Labubu ay naging isang coveted item sa mga collectors sa buong mundo. Sinasabing ang isang Labubu ay nagsisimula sa presyong mula 900 pesos hanggang 51,000 pesos depende sa laki nito. Ang unang official pop-up store naman ng Pop Mart sa Pilipinas ay nakatakdang magbukas sa November 2, 2024 sa Level 2 North Entertainment Mall ng SM Mall of Asia sa Pasay City. 3 buwan lang ang itatagal nito kaya iniimbitahan ang mga toy collectors at fanatics na sulitin ang limitadong pananatili nito sa Pilipinas. Sino-sino naman ba sa mga Pinoy celebrities ang naengganyo at na-addict na rin sa pangongolekta ng Labubu na inilalagay sa kanilang bags bilang accessories at idinidisplay sa kanilang mga bahay? Heart Evangelista. Sa huling araw ni Heart at kanyang team sa Bangkok, nakita silang namili at namakyaw ng mga Labubus para gawing accessories sa kanilang mga luxury bags. Bumili rin sila ng ilang boxes mula sa iba't ibang Pop Mart series at bumili rin ng isang buong set ng Labubu plushies. Nag-unbox din si Heart ng isang Labubu at pinangalanan itong Fred na isinabit niya sa kanyang Hermes Mini Kelly. Dinala rin niya ito sa isang fashion event na dinaluhan niya noong araw na iyon. Labubuwang na kami ang caption ni Heart sa kanyang post at nagbiro na kukunin niya ang mga Filipino designers na sina Michael Leyva, Chita Rivera at Neric Beltran para mag-design ng couture clothes para sa mga Labubus niya. Nang makita naman nito ang kaparehong Labubu sa bag ng kanyang kapwa kapuso na si Marian Rivera, napakomento ito ng, "Twins tayo, ganda!" Kung saan sumagot naman si Marian ng heart-eyed emoji. Marian Rivera. Ang Labubu display naman ni Marian ay parang isang mini gallery sa kanilang bahay. Nangongolekta ang aktres ng iba't ibang laki ng mga Labubu, mula sa maliliit na plush pendants hanggang sa malalaking mega Labubu figures. Bukod sa mga elf friends ni Marian,
Tagahanga rin siya ng iba pang mga Pop Mart collectibles. Kabilang dito ang sikat na Molly at Skull Panda series. Nakitaan naman ng mga fans ng magkaparehong labubu sina Marian at Hart. Ang labubu na kanilang pag-aari ay mula sa collaboration ng Pop Mart sa Milan at Shanghai-based label na Pronouns. Ang suot nitong golden frock ay matching sa purple fur na kumakatawan sa East meets West design code ng brand. Balita ang bag charm ay abot kaya sa halagang less than 2,000 pesos. Nadine Samonte. Kilalang big toy collector ang aktres na si Nadine Samonte. Makikita nga sa kanyang IG account ang mga klase ng laruan na kanyang nakolekta. Sinabi niya na kaya iba-iba ang mga nasa display dahil gusto lamang niyang mag-collect. Idinagdag naman niya sa kanyang koleksyon ang isang mega labubu sketch. Pero sinabi niya na super love pa rin niya ang kanyang Royal Mollies. Catherine Bernardo. Sobra-sobra naman ang ipinakita ni Catherine na pagmamahal sa kanyang labubu. Sa kanyang social media post, hindi siya nagpahuli at nakita siyang inilalagay ang bag charm sa kanyang Alaya white bag. Dinala rin niya ang kanyang cutesy friend sa kanyang movie dubbing sessions. Jed Madela. Ang singer na si Jed Madela ay kilala noon pa man bilang isang toy collector. Sa katunayan, isang kwarto sa kanyang bahay ay nakalaan lamang sa mga laruan na kanyang binibili o di kaya ay ibinibigay at inereregalo sa kanya. Kaya naman hindi na nakakagulat na magkaroon din siya ng labubu collection. Ani ba nito sa social media? Bago pa raw magkagulo ang lahat sa labubu, nauna na siyang magkaroon ng Zimomo noon pang February. Ipinakita rin niya ang isang mascot headgear ng labubu na kanya ring isinuot. Jinky Pacquiao. Ang better half ni Manny Pacquiao ay hindi rin nagpahuli sa pagkolekta ng mga labubus. Ang koleksyon ni Jinky ay makikita sa tabi ng mga designer niyang sapatos at bags. Makikita rin sa kanilang bahay ang ilang mga Bear Bricks collection. Vice Ganda. Ibinida naman ni Meme Vice ang kanyang koleksyon ng mga labubus sa pamamagitan ng kanyang unboxing video na uploaded sa kanyang channel. Kung tutuusin, madalas na siyang makitang may mga nakasukbit sa kanyang bags na isinusuot kasama ng kanyang outfit sa It's Showtime. Pero hindi pa ito nakontento sa mga ito at mas nadagdagan pa ang kanyang mga babies. Dinayo niya sa Amerika matapos ang concert ang Pop Mart store para makabili pa ng blind boxes. Ayon din sa kanya ay mahal ang nagastos niya sa pagbili ng mga ito. Isang malaking version naman ng The Monster Doll ang kanyang inuwi at sinabing ingatan ito sa paglalagay sa cargo ng eroplano. Ang life-size Zimomo kasi ang kanyang napiling iuwi at sinabing mahal ang presyo ng pagkakabili niya rito. Rufa Gutierrez and Annabel Rama. Ang aktres at beauty queen na si Rufa Gutierrez kasama ang kanyang ina na si Annabel Rama ay ipinakita rin ang kanilang pagkahilig sa pagkolekta ng mga labubus sa kanilang Instagram account. Ipinagmalaki nga nila ang kanilang sariling koleksyon ng labubu at iba pang mga produkto ng Pop Mart. Ani Rufa, ang kanyang toy collection ay paraan niya para ma-rediscover niya ang kanyang inner child. Mga ka-showbiz peeps, anong masasabi nyo sa ating listahan ngayon? Just type your thoughts in the comment section below.